Oh, 'di ba? Yan ang ano tayo eh. Yan po tayo eh. Ganyan talaga. Basta po tayo dito ay ah basta po tayo po dito ay ano ay Sir. ay ano dito. Nasa tama lang po talaga tayo. Okay? At dahil diyan, pakinggan po natin ito. Mamaya mag-shoutout tayo ha. Diretso na natin 'to. Dito po tayo. Ito ang dapat ma-impeach. Sara Duterte, pasok. Natin ang kongresista ng ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila at miyembro ng House Committee on Justice, si Representative Joel Chua. Kong magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Hi Doris and Robert, magandang umaga at sa lahat po na inyong mga taga-subaybay. Ayun, sabi ko nga kanina po kay Robert, parang gusto ko na lang mag-tune out dito sa mga usapin na ment na ito. Ang dami-dami nating naririnig, nababasa. May mga partner kahapon nung isang araw ba? Oh. Merong nagbigay ng kanyang statement. Oh, 'di ba? Sinagot naman ng Oy, tandaan nyo totoong kulay ng rosas ay pula. aray ko. Diba? Diba? Ang totoong kulay ng rosas ay pula, tandaan nyo yan. Aray ko. Diba? O, galingan nyo Dilaw sa impeachment ni Sara. Ito, sabi ni Joel Chua. Tingnan natin Bibi. Alam nyo, nag-ano na dito nga lang sa live natin Yung mga dilaw, nagwawala na Binabas na tayo samantalang dati Samantalang dati, kita nyo samantalang dati kasama natin yan. Dilaw ako pero galit ako sa mga Duterte. Naniniwala ako kay BBM. Ngayon, iba na ang nila, dila nila. Iba na ngayon ang dila nila. Diba? Wala naman kasi sabi nakaraan, walang maipapanalo naman si BBM sa 2028 Walang maipapanalo yan. Una, anong tatakbo ni BBM sa 2028? Aray ko. Diba? Anong tatakbo ni BBM sa 2028? Siya, mamaya natin talakayin yan, diretso. Sumagot ang isa. Oo, parang Wala daw laman. Oo nga, sagutan na lang po ng sagutan kong ano po ba talaga ang mapapala natin? Ayan. Ano po ang mangyayari ko? Yan. Ano po bang impeachment ang pinag-uusapan natin? Yung kay Presidente o yung kay Vice President? Oo. Unahin po natin kay Vice. Oo. Yung kay Vice President po, sa totoo lang po, hindi pa po nai-refer ito sa Committee on Justice. Kaya as we speak, wala pa po kaming kopya ng kanilang mga impeachment, ng nilalaman ng kanilang impeachment complaint. Bagamat alam po natin, may dalawa na po na nag-file. At ang balita ko po, meron pa pong isa ngayong araw na to. Kaya yung pong tatlong yan, hindi pa po natin na-revisa, hindi pa po natin nauusisa kung ano po ang nilalaman ng mga ito. Opo. Sir, para lang po maintindihan din ng mga kababayan natin, yung tatlong po yan, halimbawa may dalawa na, tapos may ihabol na isa ngayon, ano po yung next na mangyayari? At ano yung ini-expect natin na gagawin ng... Tama, Romeo Canlas. Totoo yan. Sana malaman ng mga dilaw yon. Hindi nyo kasi alam Di ba? Nung nakakulong si Dilima, anong ginawa ni BBM? Sino nagpa-open ng kaso? Wala kasi kayong alam. Alam nyo lang, makipagtsikaan. Makipagtsikaan, pero yung internal part, yung mga pag-uusap na hindi pwedeng ilabas sa media, hindi nyo alam yon mga dilaw. Okay? Hindi nyo alam yon. Hindi nyo alam yon. Tanongin nyo si Sentry. Na kay Sentry ang lahat ng sekreto. At pag nalaman niya yon, sasabihin nyo, thank you BBM. Aray ko. Alam ni Daddy Armin yan, ni Mami Irene. Pinabasa ko sa kanila. Alam niyo ba yun? Pinabasa ko kay Mami Irene yan, tsaka kay Daddy Armin. Alam niyo yun. Aray ko. Bibigyan ko kayo ng clue, mga dilaw. Nag-usap sa application na bawal. House Justice Committee pagdating po dito. Kung ano rin po yung nangyari sa ating Pangulo, so ina-expect po natin na within 10 session days, ito po ay mai-refer sa aming sa plenaryo at within 3 session days mai-refer po. Ay, para si Mami Shelo. Mami Shelo, nakwento ko na rin sa inyo yung Daddy Nestor yan. Diba? Yung sinabi ko sa inyo, dun sa bawal. Aray ko. Oy, salamat nga pala. Gusto ko magpasalamat sa inyo Baka makalimutan ko. Maraming salamat sa mga libag
Nagkarayuma ko dito dahil sa inyo at nakapag-ambag tayo ng aircon sa isa simbahan. Salamat po Salamat. Oy, thank you Thank you Thank you po sa inyo At syempre, sa mga DDS, ibas nyo pa ako Kasi pag binabas nyo ako, napapalitan ko lang, ako na ang nagsasabi sa mga church na patawarin kayo. Okay? Mga DDS, ibas nyo ako Huwag kayong magalala yung pambabas nyo sa akin, yung kademonyuhan nyo. Pinapalitan ko ng kabutihan. Sabi ko doon, ipagdasal nyo lang po yung mga DDS na sana kunin na po sila at makasama ng ating Panginoon. Ganun po sinasabi ko pag nung dinonate ko. Nung dinonate ko yung aircon, kasi namumblema po sa aircon yung isang church, napadaan ako. Uy, sabi niya, pogi mo sir Uy, thank you Sir, lapit sana kami. Bakit? Nahihirapan po yung mga bata. Nahihirapan po yung mga matatanda. Nabanggit yung magic word, matatanda. Bakit ang problema? Nahihirapan po sila sa dala po ng mainit po kasi sa ganito. Kailangan po sana ng aircon. Baka sabi nga lang sa akin, 200 pesos. May 200 pesos po kayo dyan, pang ambag. Ano po problema? Aircon po. Bumili tayo ng aircon! Bumili ng aircon! Po? Bumili kami bumili na po kayo ng aircon. Talaga po? Bumili kayo ng aircon! May mga matatanda dyan kung masalantayan, masawi. Susunugin yan, St. Peter kagad yan. Aray ko. Diba? Pag binanggit yung magic word, may matatanda na may mga kulubot. Binanggit ay wala naantig na yung puso ko. Aray ko. Diba? Kaya salamat sa inyo mga karayuma. At syempre sa mga DDS, kundi dahil sa inyo hindi tayo nakakapag-ambag ng kabutihan sa kapwa. Ayoko na po sabihin to pero sa sobrang saya ko po. Kasi lahat ng mga sama na tinatanggap ko dito, meron nakikinabang. Yung mga DDS na pinagmumura tayo, pinapalitan natin ng kabutihan. Binibigyan natin doon sa church, sabihin natin, ipagdasal nyo lang po, ang tayong kapalit nito, ipagdasal nyo po ang mga DDS nating kababayan, nakunin na po sila at makasama ang ating Panginoon. Baka namimiss na po sila. Aray ko. Yun sabi nung church, talaga po? Sama nyo palagi sa dasal. Kung ayaw na nila, nabuboring na po sila dito. Kasi ayaw nila sa Pilipinas Gusto na nila sa China. Baka pwede rin po, gusto nila sa langit. Sama nyo na. Aray ko. Yan, maraming salamat po sa inyo Thank you po talaga. Lahat po yun, dahil yung ambag natin yun. Hindi lang po sa akin yung ambag natin yun. Kaya nga po immediately nag-post ako sa inyo. Kasi gusto kong pasalamatan kayo and you all are a part of it because we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, we are one here, okay? Sobrang saya ko lang po kagahapon. Kaya wala po tayong live, syempre. Wala tayong live kahapon dahil kasama natin ang mga matatanda. Sa Committee on Justice. Dito po sa Committee on Justice po ay ganun din po ang gagawin natin. Tatalakayin po natin yung kung merong sufficiency in form, unang-una. Pangalawa, kung may sufficiency in substance. Kung parehas po na meron pong sufficiency in form at sufficiency in substance, yes. Dito po bibigyan po ng pagkakataon para sagutin po ng Vice Presidente ang reklamo po labang po sa kanya. Opo. Yun ang problema. Sasagot si Sara. Sasagot si Sara. Sasagot si Sara. Sira ulo. Sira ulo. Magnanakaw Sara. Magnanakaw Sara. Opo naman. Opo naman. Sasagot si Sara. Sasagot si Sara. Sira ulo. Sira ulo. Magnanakaw Sara, magnanakaw Sara, opo naman. Opo naman. Di ba? Totoo yun. Sasagot ka dyan. Yan ang kaibigan. That's the difference in the Commission on Justice. You are allowed to answer or to reply in the said impeachment complaint. Okay? But there's a humor or a Hershey. Aray ko. Okay? As we
as my ear travel in different parts of the Constitution and in the different parts of area of the government, my ear heard that there is one congressman will file express impeachment. Yolo, what is the humors and Hershey? There's one congressman who will file express impeachment. The 1/3 vote that will be recognized in order to impeach Sara Duterte in the Congress. Okay? Yun ang malala. Meron po na isang congressman na tinatapos lang daw ayun ang naririnig ng tenga kung wala pa ng luga, may tutuli. Aray ko. Meron. Tinatapos na lang daw. Sabi nung chismosong kausap ko, sabi niya may malakad ng mga signature dito. And ewan natin kung magpa-process, pero ang importante nandiyan na sa commission, maipapasa sa Commission on Justice, pero mauna daw ang mauna. Okay? Mauna ang mauna. Okay? Tandaan natin ang bilang po, ang lakas CMD po ay marami diyan. Almost 30 to 40. Ang kailangan lang po na pirma ay 106 para si Sara po ay ma-impeach. Then pag nakapirma po sila, dapat po may kopya lahat ang congressman. Bibigyan ng kopya. Pagbigay ng kopya, ang kaibahan lang po, pag nakakuha ka ng 1/3 ngayon na boto, diretso po yan sa Commission on Justice. Hindi po diretso sa Senate trial. Yun po ang kaibahan dahil po sa kaibigan nating napakagaling ng mga Supreme Court. I love you, Supreme Court! Ang galing nyo! Pinabagal nyo ang pagbibigay ng katotohanan! Parang pangalan Supreme Court, napakagaling! Galing ang Supreme Court, no? Samantalang dati, pag naka 1/3 ka, diretso na sa Senate. Express impeachment. Ayun po yung nasa konstitusyon. Pero binago ng Supreme Court yan. Siyempre, binago nila yan. Sabi ng Supreme Court, bago ka magpunta sa Senate, pupunta ka muna saan? Punta ka muna sa Commission on Justice. Pagbobotohan na muna doon. Okay? Pag nakapasa kayo doon, tsaka gagawa ng resolution, papunta pa ng Senate. Wow! Ang galing, no? Yung Express naging Bicol. Lubak-lubak. Patayin mo si BBM? No joke. Pero, kaya mag-move on na tayo, ha? Pero Supreme Court, mag-move on kami pansamantala. Pansamantala kami mag-move on. Ha? Pagsamantala kami mag-move on sa ginawa nyo. Pero naman, ngayon, baka naman this week, tatakbo-takbo na naman si Sara sa Supreme Court. Kayo naman, i-cater nyo na naman. Abay, walang mangyayari sa atin nito. Diba? Tama? Sa tingin nyo, mamaya-maya, etong week naman, tumakbo na naman si Sara sa Supreme Court. Kaya nga po, yan po ang sinasabi natin eh. Wala kang dapat takbuhan pag may impeachment ka. Diba? Kasi ito ay nakasaad sa konstitusyon. Ngayon, kung ang Supreme Court kinikater ang mga reklamo, anak ng weteng, huwag na tayo mag-impeachment. Dahil sa konstitusyon, nakalagay dyan, hindi pwedeng makialam ang Supreme Court. Bakit? May pagkaalong political to eh. Diba? Sabi nga nila, quasi-judiciary, quasi-political, quasi. Mga ganon, di ba? Kaya hindi dapat nakikialam ang Supreme Court, and pag may kahalong politika to, hindi dapat kayo mababayiran ng politika because Supreme Court is the supreme law of the land. Di ba? Kayo ang supreme law of the land. Hindi kayo nababayiran ng politika. Mamaya tumakbo na naman si Sara. Tanggapin nyo na naman. Baliwala to sa mga future events na mangyayari. If someone will be impeached again, many impeachable officers will go to the Supreme Court, will seek help to Supreme Court in order not to be impeached. Yun ang problema natin eh. 15 appointed Supreme Court justices ni Duterte. Diba? Yan ang problema natin.
15 appointed Supreme Court Justices ni Duterte. Yan ang problema natin eh. Dapat hindi natin binabaliwala natin kung sino nag-appoint. Because we are appointed. We must think that we are appointed by the Filipino people, not by an individual. But it seems, in the situation right now, we are seeing that you are really committed to the Duterte. It's so lonely. It's so lonely to think about it. Okay? Okay, you must protect the Filipino people and not protect an individual or a family because you are mandated to do so, that the Filipino must not be experiencing grave abuse of discretion, etc., etc. Aray ko. Di ba? Pasensya na Supreme Court ha. Naglalabas lang po kami ng sama ng loob. Kasi mamaya tumakbo na naman si Sara dito. Anong gagawin nyo? Yayakapin nyo na naman. Kailan nyo ba sana yayakapin ng taong bayan? Nananawagan na po kami. Nagpunta na po kami sa kalsada. Nagpunta na po kami sa iba't ibang larangan para ipahayag na si Sara Duterte ay magnanakaw. Abay tila yata bingi kayo nung kami ay nananawagan. Eh si Sara isang beses lang nanawagan, pinakinggan nyo. Si Sara bumabagyo, bumabaha, pinapakinggan nyo. Halos sumakay kayo ng bangka para sa desisyon. Oh, may nagsabi dito, Nyolo, baka makulong ka sa gusto ko lang makulong! Diba? Wala po tayo. Kung si Sara po, takot makulong ako, hindi ako takot makulong. Hindi ako takot makulong. Galing na ako dyan. Nang-snatch ako ng cellphone. Galing ako dyan. Diba? Galing na ako dyan. Nang-snatch ako ng cellphone. Nakulong na ako. Aray ko. Oh. Diba? Kung si Sara takot makulong ako, hindi. Masabi ko lang to. Dahil katotohanan po ang hinahanap natin dito. We are seeking for the truth. The whole truth. Si Roque ay bayot. Diba? We are seeking for the truth. The whole truth. Si Roque ay bayot. Diba? Kung tatakpan natin ang katotohanan, hindi. Sisingaw yan. Sisingaw at sisingaw. Diba? Dahil ang katotohanan lamang ang mananaig sa mundo. Ang kadiliman ay di kailanman mananaig. Ang kasamaan at kadiliman. Diba? Kaya huwag tayo matakot. Kung saan naman umantong ang ating pinaglalaban, so be it. Diba? So be it. Kesa naman ganyan. Pinagtatakpan natin ang isang vice presidenteng talamak sa nakaw. Magnanakaw. At hindi kami magsasawang magsabing, hindi siya magnanakaw. Tapos magpe-press con siya, ano sasabihin niya? Ang akbayan ay walang kwenta. Namumuliti ka. Si Mary Grace Piatos, hindi ko naman in-explain. Hindi ko naman talaga pinaliwanag si Mary Grace Piatos. Dahil tumakbo agad ako sa Supreme Court, mabubuko ako. Paktay diha. Aray ko. Diba? Hindi mo naman pinaliwanag si Mary Grace Piatos at itong Sabado, tataranta-taranta ka, binabanatan mo yung akbayan. Diba? Eh, hindi mo naman pinaliwanag. Ang malinaw sa taong bayan, makinig po kayo mga kababayan. Huwag kayong malinlang. Ang malinaw po sa taong bayan, si Sara Duterte po, hindi po inabsuelto ng Supreme Court. Nakasaad po yan doon. The Supreme Court did not tell in this resolution that Sara Duterte is innocent to the crime that been alleged to her. Ang Tagalog, hindi po ibig sabihin nito na si Sara Duterte ay inosente sa mga aligasyon sa kanya. Tandaan mo yan, Sara Duterte. Pero ngayon, nung Sabado, pinapalabas mo na nagsalita na ang Supreme Court at parang sinasabi mo na ikaw ay inosente. Sara, technicalities of the initiation of the impeachment, that's the only resolution and the Supreme Court decided about that only. Not you are innocent, idiot. Sa Tagalog, ang Supreme Court ay nagdesisyon lamang ukol sa inisiyasyon ng impeachment, hindi tungkol
kung ikaw ay magnanakaw o hindi. Kaya wag mo ipapalangdakan sa mga taong bayan na ikaw ay dinesisyonan na ng Supreme Court. Initiation lang ang dinesisyonan sa'yo. Teknikalidad in Tagalog. Teknikalidad kung ang pagsusumite ba ng impeachment mo ay ano? Kung ang pagsusumite ng impeachment mo ay naaayon o hindi naaayon. At nagdesisyon nga ang Supreme Court na nagkaroon ng mga paglabag. At nagdesisyon nga ang Supreme Court na nagkaroon ng ilegalidad. At sinasabi ng Supreme Court, nagbigay siya ng mga hakbang, panibagong hakbang para sundin sa panibagong mga alitintunin sa pagpapail ng impeachment. Pero hindi sinasabi doon na ikaw ay walang kasalanan. Dahil Sara, magnanakaw ka. Ha? Magnanakaw ka. At kahit maka-impeachment part 3 kami, impeachment part 4, hanggat hindi ka nakaalis sa pwesto, kahit maging presidente ka, hindi kami titigil. Di kami titigil when she comes. Di kami titigil when she comes. Talagang magnanakaw, si Sara magnanakaw. Kahit anong mangyari, hindi kami titigil. Aray ko. Diba? May video pala. Sorry, Sir Joel Chua. Pero again, doon na ulit ako sa tanong natin kanina, Robert, ano ba talaga ang magiging kumbaga ay epekto nito? Kasi sa tagal na po ng usapin na yan, ang dami nang hinihintay yung mga sambayanan. Pero ano talaga ang may isa iba ang paghihintay namin? Alam po ninyo, kung maaalala po ninyo, nung nakaraan, tayo po ay nag-file in-impeach na po ng Tignan mo, nag-file sila si Joel Chua ng impeach. Eh kung ako mag-file, i-impeach ko kaya yung mga nandito sa live. Walang like! Your Honor, I would like to file an impeachment complaint regarding my subscribers who is the saliva is flowing when watching but didn't pressing the like. What the fuck? Your Honor, their saliva is falling down but the like is not going up. How can this be happening to me? My voice is really in the maximum level of opportunity. But the like, oh my God, as you can see right now, totally disgusting. I'm giving all of my probabilities, all of my conclusion here, but Your Honor, seems like our subscriber is just falling the saliva in their mouth. Aray ko. Is this normal? Oh, no. This is above normal. Therefore, the subscriber have Kiko Barsaga syndrome. Aray ko. Tingnan mo. Nagkaroon ng Kiko Barsaga syndrome ang mga subscriber dito. Tululaway. Mother. Nakatulala lang. Alak ng butete talagang buhay to. Kiko Barsaga syndrome. Bagay kayo! Alak ng wete, wala na tayong boses dito. Aray ko. Kamara, ang vice-presidente, kaya alam po, nagkaroon po ng issue po pagdating po sa Senado at Vice medyo President naantala Sara. po ito. Hanggang inabutan na po ito ng desisyon ng Korte Suprema. At doon po sa dalawang naging desisyon ng Korte Suprema, hindi naman po tinalakay yung substance ng nasabi impeachment complaint. Kung maalala po ninyo, ang naging usapin po dito po sa impeachment complaint na naihain po sa Korte Suprema ay tungkol po sa technicality. Doon po sa 1-year bar rule. So, yun po, doon po ito tinalakay. Pero kita so nyo? far as the substance of the impeachment, Kita nyo? Tinalakay doon yung technicality, Sara. Hindi tinalakay yung substance. The technicality only. The initiation only. Not the substance. Because if you define substance, it means what did you do to the budget that it assigned to you in the DepEd and in the OVP. You corrupt
Stupid. Aray ko. complaint or the articles of impeachment is concerned, hindi po ito na-touch. So anong susunod na kabanata? Ayun na. Ang aabangan pa natin, Kong. Sabi, yun daw, may isang whistleblower. Si Ramil Madriaga, Oo. ipe-present Ramil Mariaga. Aray ko. Ramil Mariaga. Takot na si Sarah. Aroy Mariaga. Aray ko. daw. Kapag ganito ba, Kong, mas lalakas yung complaint kapag nagkaroon na ng pagdinig? Oh, Yung complaint po niya, kung maalala po ninyo nung nakaraan po, meron po yung 6 na artikulo Opo, sa opo. articles of impeachment. So kung ito po ay masasubstantiate po yung sasabihin po ni Madriaga. Naku So titingnan po natin kung ito ay madadagdag sa another one. Naku, hindi another mapapasok one. Doon sa catch-all. Pero mahalaga po dito kasi na meron pong affidavit, sworn affidavit na may bibigay po, may attach po dito po sa impeachment complaint. Kasi Opo, yung po yung naging usapin dito po sa issue po, dito po sa impeachment complaint ni Presidente dahil wala pong mga authentic document na Yes. attach po dito. oh. And Yun then, po ang problema. In the impeachment of the President of the Philippines, Bongbong Bonget Marcos, the very great president that ever lived in the Philippines, there is no substance. Yes. We can say sufficient informed. They follow the procedure in order in filing impeachment complaint. Sufficient informed. Okay? They print, they Xerox, they sign. Everything is sufficient informed. But regarding substance, it's insufficient. Hindi po sapat ang substance. Kasi po, ang nilalaman po ay baog. Aray ko. Diba? Sa malalim na Tagalog ng ating mga great na mga lolo, ang sabi niyan, apo, ha? Ang pinaglalaban mo ay baog. Aray ko. Yun po ang kasabihan ng ating mga lolo. Diba? Dito po, baog po ang ginawa nilang walang sustansya. Kaya hindi po nakalusot. Pero si De Lima, si Jokno, si Erice, ang mga kaibigan nating dilaw, ay pinipilit nila. I love you, De Lima. Aray ko. Diba? Pinipilit nila De Lima and the company. I love you, De Lima. Aray ko. Ayos lang yan. Di ba? Pero sa kabila po dito, sa Vice Presidente, sufficient informed, maaari. Dahil pangalawa na yan, may nauna. Sufficient informed yan. Pangalawa, sufficient in substance, abay oo. Bakit ka mo? Ilang beses na po natin in-explain to. Sufficient in substance, bakit ka mo? Kasi po, ito ay may mga dokumento na nakapaloob ang Commission on Audit, hearing ng good governance. Natatandaan nyo po ba, dumaan na po yan sa good governance hearing? Alam niyo yan. Maraming pag-amin doon. Sa AFP, nawawalang pondo, ginawan nila ng pondo. Libre pala ang pondo, ginawan nila ng pondo, 15 million. Oh, kay Gina Acosta, binigay kay La Chica. Oh, plus ngayon kay Ramil Madriaga. Yan po ang aabangan natin. Yan po ang mga substance. 125 million in 11 days. Commission on Audit po mismo ang dokumentong magbibigay substance dito sa impeachment ni Sara. And kapag ang committee po ay humingi ng mga patunay, ay agad-agad po maibibigay. Hindi po katulad sa presidente, nanghihingi sila ng patunay sa BBM parametric. Sino bibigay nila? Sa presidente, hinihingi nila yung video ni Saldico. Hindi naman authenticated. Oh. Hinihingi nila yung kay Bernardo. Hindi nga, sa Blue Ribbon nga, hindi na solusyonan yun. Nakita ba natin, sinabi ni Bernardo, nag-deliver ako sa presidente Bongbong Marcos. Malabo. Pero, sa kabila nito, kay Sara, lahat po direkta kay Sara. Pinagbibigyan niya ng sobre ang mga DepEd official. Oh. Ano sabi ni Mercado? Binigyan ako ng 50,000. Ano sabi nung iba? Binigyan ako ng 50,000, binigyan ako ng 30,000. Nasa DepEd sila. Sino ba namumuno ng DepEd? Si Sara Duterte. Lahat po yan may sustansya. Di ba? Yan po ang maaaring mangyari dito po sa impeachment ni Sara Duterte. At yan po ang abangan natin, malibag at mga karayuma. Lalong-lalo na po dito po kay Ramil Madriaga na dati pong bagman ni Sara na kasangkot niya sa mga masasamang gawain, masasamang gawi katulad ng pera ng pogo,
pagpatay, di ba? At sa tatay niyang Cordurayan Betlog na isang intel ng tatay niya hanggang sa binigay kay Sara Duterte. At siya rin po ang founder ng ISIP, di ba? Inday Sara is my president, na dinidinay niya, pero nagkalat na po ang video. Isa lang naman yan eh. Papatunayan lang ang connection kay Sara ni Ramil Madriaga, finish yan. Finish yan, dahil si Sara po dininay yan. Ngayon, mapatunayan lang na si Sara ay connected kay Ramil. Finish na. Finish na, betrayal of public trust na. Sinabi mo na ikaw ay, walang kilalang Ramil Madriaga. Pero napatunayan, kilala mo si Ramil. Therefore, your honor. Therefore, your honor. This is betrayal of public trust. I so move, Mr. Chair. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas.
ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga